very, very confident. Kasi nga, dahil most of them ghost project, simple lang naman yun eh. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Binayaran mo ng buo, tapos walang ginawa. Di ba? Sabi nga nung yung district engineer, di ba? Binayaran ko po kasi nangako po, natatapusin po eh. Pwede ba yun? So very clear yon. And we're very, very confident na kulong to mga to. And nagsabi na rin ng ombudsman, nagsabi na rin ng DOJ, maraming magpapasko sa kulungan. As for the number, well, pwede naman nating i-compute yun eh. Yung sa Bulacan, 26 yun. Yung sa yung sa Mindoro, siguro, ilan yun? Mga gabing lima ata yun. Yung sa La Union, baka mga 48 ang total, no? Pero hindi pa kasama si La Union nata doon. Ay, si Mindoro doon. DPWH pa lang pala yun. 48 na yun. 48 na yun. DPWH pa lang yun. Siyempre, may mga contractor pang iba. Sir, So, Lawrence, definitely, mahigit 50 yan. Baka mga 60 siguro ang estimate ko. Ang sabi ng Pangulo natin, kailangan bilisan na natin ang pananagot ng mga dapat managot. Kaya nga, makikita nyo ngayon lahat ng mga ahensya from ICI to the Department of Justice, to the Ombudsman, all other agencies, NBI, Solgen, AMLAC, no, everyone is all working together, kasama ang DPWH, para panagutin lahat ng mga dapat managot. At sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit nang i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Dahil nga, nagmadali tayong mag-file ng kaso. To date, I think there are roughly about 4 cases already filed with the Ombudsman. Yung Bulacan, na unang final natin, na 26 na katao, kasama yung 20 taga-DPWH at 6 na kontratista, kasama ang mga Diskaya, ang Wawaw, ang SIMS, etc. Yung kaso sa Mindoro, no, involving former Congressman Zaldico at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation, kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya at may kasama ding mga bagong DPWH personnel. Yung kaso sa La Union involving Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Benji Magalong at sinabi na rin ng ating ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap, no? At iba pang mga opisyal ng DPWH, ibang opisyal na naman yon. At yung sa Davao Occidental na St. Timothy na mga Diskaya ulit na binid out noong 2021 at binayaran ng buo noong 2022 kahit na wala man lang anino ng proyektong nandun. Kasama nung mga taga-DPWH yun, kasama nung district engineer doon na si Larete, no, na pasintabi na nga po at medyo namura ko on live television dahil doon sa nangyari noon, no, doon sa sagot na binigay niya sa akin na binayaran niya si St. Timothy kasi daw nangako sa kanya na tatapusin naman daw. Pero obviously, hindi naman ginawa.
no? At ngayon lang silang Agosto nagsimula ng trabaho noon. So 4 na kaso 'yon. No, hindi pa diyan binibilang yung mga fraud audit referrals ng COA na I think umabot na ng 17, if I'm not mistaken. COA is 9. And then meron pang mga iba, no, na mga kaso. So talagang binibigisan natin ito, no, ayon sa utos ng Pangulo na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating ombudsman, linggo na lang ang bibilangin natin at mafa-file na itong mga kasong to, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. So, ongoing tayo dyan. At marami pa tayong mga ifa-file na kaso. Tuloy-tuloy yan. I think this week, meron tayong inaasahang ifa-file na kaso ulit sa ombudsman. I think 1 to 2 cases ang ifa-file natin this week. Hindi ko na muna pangungunahan yung ICI, pero makakaasa kayo within the week, meron na namang bagong mga kasong ifa-file tayo. At tuloy-tuloy yan every week na magfa-file tayo ng kaso. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin ma-file ng kaso ang lahat ng dapat managot. Ikalawa, kailangan ibalik ng mabilisan din ang pera ng mga kababayan natin. At last week, nakita nyo, nag-meeting na kami ulit ng ICI at ng lahat ng mga ahensyang involved dito. At gusto ko ding i-anunsyo, this week, meron tayong ifa-file ulit na 2 kaso sa Philippine Competition Commission. Philippine Competition Commission. Nandun din sila sa meeting namin last week. At magfa-file din tayo ng, I think, 2 panibagong kaso this week involving the case na final natin sa La Union at sa Davao Occidental. So, ganyan ang gagawin natin. Tuloy-tuloy tayo dyan. No? At hindi tayo titigil na habang nananagot at makukulong yung mga dapat makulong at managot, hahabulin natin lahat ng mga assets nila para maibalik ang pera ng ating mga kababayan. No? At nag-ununsyo na rin ata ang customs last week, if I'm not mistaken, na magsischedule na sila ng first auction ng mga vehicles na nasa kamay na nila. No? Hindi ko lang alam kung may date na yan, pero parating na rin yan. No? At mangyayari na rin yan in the next few weeks. No? Itong pagbabalik. At ngayon, ang ating Solicitor General, minamadali na rin ang first civil forfeiture cases na ifa-file nila. At tingin ko, parating na rin yan in the next few weeks. So tuloy-tuloy tayo dito sa pananagot, sa pagpapakulong at sa pagbabalik ng pera ng ating mga kababayan. Ngayong araw na to, magfo-focus naman ako dun sa pangatlo, which is yung mga reforma na kailangan nating gawin sa DPWH para hindi na to maulit. Ito mga nangyaring to. Kasi, alam nyo, baliwala din lang ang ating mga effort ng pagpapakulong at pagbabalik ng pera kung hindi natin aayusin at babaguhin ang DPWH para hindi na to maulit-ulit. Nakakalungkot kasi, no, nitong mga nakaraang mga ilang dekada, ang daming mga skandal sa korupsyon, ang daming mga nasisiwalat, pero nauulit naman ulit. So, yun ang gagawin natin. At ang sabi ko nga, nung nag-Senate hearing sa budget, ang Pangulo, hindi niya sinabi sa akin na depensahan ang DPWH. Sinabi niya, reformahin ang DPWH at baguhin ang DPWH. At yun ang gagawin natin.